Good day mga kanegosyo. Ang topic ko ngayon tungkol sa manpower business. At ang example ko sa inyo, call center agency mga kanegosyo. Ito yung mga job hunter na nagpo-provide ng mga agent or customer service agent sa mga BPO company mga kanegosyo. Kung paano to kumikita, tapusin mo tong video ko, sigurado marami ka matututunan. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo palang DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron akong 11 years na experience sa pagninegosyo at pagkalugi sa pagninegosyo. Mga kanegosyo, ang manpower business, ito yung ikaw yung nagpo-provide ng pangangailangan ng tao sa isang kumpanya, isang hotel, o isang airline, or sa school, or sa engineering department. Ikaw yung nagpo-provide niyan. At ang example ko sa inyo mga kanegosyo, call center. Mapapansin nyo naman sa yung mga na-interview na sa call center mga kanegosyo, may mga agency dyan, nagtitraining pa para ma-hire ng BPO company. At kapag na-hired yung tinraining nilang taong yon para maging agent, customer service agent, pag na-hired yun, babayaran ng kumpanya yung agency na pinanggalingan nun. Dahil magaling yung napoprovide nilang tao para maging ahente. Ganon gumagana. At doon kikita yung manpower agency. Kikita ka sa pamamagitan ng pagpoprovide ng tao sa isang kumpanya. Kung ano yung specific na pangangailangan ng kumpanya. Tulad na lang ng mga agent sa customer service, agent sa BPO industry. Ganun po kumikita yung ganun po kumikita yung manpower business mga kanegosyo. Iti-training nila yung tao, iti-training nila ng ilang buwan, pag-e-examine nila, gento sumagot sa interview. At once na yung na-training nilang taong yon para maging agent, pag na-hired yun mga kanegosyo, doon babayaran ng BPO company yung nag-provide ng yung manpower manpower business na nag-provide ng tao sa BPO company. Gulo. Pag na-hired yung taong yon, babayaran ng BPO company yung agency na nag-provide ng agent. Yon, malinaw na. Kaya mga kanegosyo, hindi lang tayo basta kumikita sa pagbebenta ng produkto. Pwede rin tayong kumita sa pagpo-provide ng tao. Tulad ng mga nagpapa-abroad. OFW sa Middle East, may mga agency yan. Mga seaman, syempre focus pa rin mga kanegosyo. Kung ang focus mo mag-provide ng call center agent, wag mo nang pasukin mag-provide ng seaman, mag-provide ng OFW para sa Middle East. Focus ka lang sa customer service, sa call center. Kumbaga yun yung pinaka-market mo, focus ka na doon. Ganun pa rin sa negosyo, focus in one pa rin. Hanapin yung community ng mayaman, scale up yung negosyo natin tulad ng manpower business. Panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin to, comment ka lang kung tagasan ka. Gusto ko malaman kung saan umaabot yung video ko. Sa mga negosyanteng dumadanas ng pagkalugi or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.